naman yung isang balita. Oh, wag daw iboto ang mga pambato ng administrasyon. Bakit? Pakinggan natin ang VP. Yung pangako, sabi ko, di ba? Check ninyo ang pangako kung natupad pa bago ninyo iboto ulit. Yan yung, ang pag-check niyan ba, parang ano, yung politiko ba, parang boyfriend yan ba? Di ba? Ang lalaki kapag nanliligaw, ibibigay sa, sasabihin sa iyo ang lahat. Bibigay sa iyo ang lahat. Sasabihan ka, ano sasabihin, ma'am? Hindi kita iiwan. Ano pa? Mahal na mahal kita. Ano pa? Hindi kita papabayaan. Ikaw lang mag-isa. Ha? Hindi kita papaiyakin. Pero anong ginawa nila sa inyo? Pinaiyak. Iniwan. Sinaktan. Ganyan. Ganyan ang isipin ninyo, pagpili ninyo ng mga kandidato ngayon. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Na hanggang ngayon, ay hindi pa naibibigay. Tayo 64? Sumigaw 64? Hindi ng mga taga-Tondo, mahal ng bigas na binibili nyo, 64 ha? Oh, pero di ba sinasabi ko nga sa inyo ako, in-explain ko na yan sa inyo noong nakaraan. Yung 20 pesos na kilo ng bigas, eleksyon yan nung ipinangako sa inyo. Tapos, matapos ang 3 taon, panabagong eleksyon na naman yung darating, doon palang tuto pa rin. Putangin na yan. Sabi ko nga, 1 milyong pabahay sa 1 taon. Ilan na napagawa nilang pabahay ngayon? 3 taon na. Wala pang 100,000 yata. Tapos biglang putang inang tong Claire Castro na to. Biglang meron siyang, marami kasing problema. May mga nagba-back out na mga kontraktor kasi ganito, kasi ganyan, kasi putang ina. Wala kaming paki. Kung ano ang rason ninyo, pukin ang ina nyo, pinangako ninyo, dapat i-deliver nyo. Gago ka pala eh. Ba't ka nangangako kung hindi mo pala kayang tuparin? Hindi ba? Oh, so yun ang sinasabi nitong tatanga-tangang Claire Castro na to. Labakan nyo bukas ha, meron silang debate. Oh, meron silang debate. Kasama yata si Banat Bay dyan sa debate na yan. Tungkol sa fake news. So ayuda din yan. Dahil mga bossing, hindi sila makapagbigay ng ayuda. Hindi sila makapagbigay ng ayuda ngayong eleksyon. Bawal. Kaya gagawin nila, bigas. Yung dapat na ayuda, ipambibili nila ng bigas tapos ibibenta nila ng mura. Oh, para kunyari, nasolusyonan nila yung problema, nag-adhere sila, tumalima sila kunyari sa ipinangako nila. Pero ang tanong, pang matagalan ba yan? Habang buhay na bang ganyan? O baka naman 20 pesos yan, 1 buwan lang. Tapos makalipas ang 1 buwan, back to 65 na naman. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo, alam mo, tayong dalawa talaga makakulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Yun. Oh, so speaking of fake news. Ha? Speaking of fake news. Ayan, napakaraming mga peking information ang ibinibigay ni Bongbong Marcos sa atin. Pati yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa, katraidoran yan. Now, kung lahat tayo naniniwala na yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa, katraidoran, kabaliktaran po ang paniniwala ng mga gunggong. Nung mga pinaglihi sa galunggong, ang mga utak dilis na mga kandidato ni Bongbong. Bakit? Wala silang imik tungkol doon. Bagkus, lahat sila sinasabi na pabayaan natin na umandar ang sistema. Gago! Umandar ang sistema, paano aandar sistema? Wala nga sistema eh. Ang sistema nga dapat dalhin siya sa korte sa Pilipinas, hindi yun ang natupad eh. Tapos sabihin nyo, pabayaan na umandar ang sistema, mga putragis kayo. Yung mga hindot kayo talaga. So, kung okay lang kung hindi mali. Kung hindi okay sa atin yung pagsisinungaling ni Bongbong Marcos, bakit okay lang doon sa kandidato niyang 11? Actually 12 kasama yan si Amy. O bakit okay lang sa kanila na magsinungaling at magkinupal itong si Bongbong? Alam naman nila pare-pareho na itong si Bongbong puro kabulastugan lang ginagawa sa bayang Pilipinas. Kaya nga sabi ko, somewhat gusto ko yung mga bilyar pero hindi ako bilib sa bilyar. Baka mas bilib pa ako kay Amy. Bakit? Kasi si Amy kumalas siya. Kahit papaano si Amy, may ginawa para talagang masabi na ayaw ko dyan sa grupo na yan. Although, alam naman natin yung katotohanan
Pero at least kahit paano may ginawa siya. Dito ako nakukulangan kay Villar kasi ang pangalan nun, babae. Itong si Camille Villar. Camille, itong si Bongbong, alam mo kung anong kabubulastugan ang ginagawa niya sa bayan. Bakit nandiyan ka pa rin? Bakit nung kampanya kasama mo pa rin sila? So ano yan, namamangka ka sa dalawang ilog, gusto mo makuha yung boto ng dalawang kampo? Para saan? So Camille, you have to choose. Gayahin mo si Aimee, you have to choose. Kakampi ka ba o kalaban? Kasi kung kakampi ka, umalis ka na dyan. Kung kalaban ka, dyan ka na. Di ka namin kailangan. Di ba? Kasi paano mo pa naaatim na nandiyan ka tapos nagpapataas ka ng kamay kay BP Sara? Kung hindi mo rin kayang tayuan yung prinsipyo mo, Camille, wala kang kwentang politiko, trapo ka din. Ikaw ang sisira. Ikaw ang sisira sa pangalan ng pamilya mo. Ang ganda ng reputasyon ng tatay mo, nanay mo, ng kuya mo. Tapos ikaw wala kang sariling paninindigan. Hindi mo kayang umalis dyan. Ikaw ang pinakamaraming pera dyan sa mga nangangampanya. Sabi ko nga sa'yo, Camille, kung aalis ka dyan, mangampanya ka mag-isa, maniwala ka, mananalo ka eh. Walang bilyar na natalo. Ewan ko sa'yo kung anong ginagawa. But anyways, katulad ng sinasabi ni VP Sara, if yung nangangampanya dito sa 11 tanga ay walang isang salita, walang nagawa sa 3 taon, anong i-expect nyo pag nanalo itong 11 na to? Di ganun din. Wala ring mga kwenta yan. Wala ring gagawin yung mga yan. Mantakin nyo, sobrang bopols nyo na talaga. Sobrang tanga na talaga ng Pilipino kapag nanalo pa itong mga to. Mantakin mo lahat ng mga pangalan na yan. Tito Soto, Lacson, Pacquiao, si Bong Revilla. Lahat ng yan, nagsilbi na yan sa gobyerno. Well, si Bong Revilla, marami siyang pinapakitang mga gandang nagawa niya. But still, pero isa pa, si Bong Revilla, yung mga anak niya, hindi daw niya pinapirma yan sa impeachment ni VP Sara. Hindi niya pinapirma yan. Lahat ng mga anak ni Bong Revilla na congressman, party list representative, hindi sila pumirma dyan sa impeachment ni VP Sara. So kahit pa paano, palakpakan natin. Pero, hindi pa rin natin iboboto gawa ng ang nanganganpan niya sa kanila, adik daw eh. Di ko sinasabing adik ka. Sabi nila, kasi hindi pa nagpapadrug test. Di ba? So walang boboto diyan sa mga kandidato na yan. Palakpakan natin ang ating mga sarili. So hindi daw natin dapat iboto ang mga yan, okay?